Game na. Nandito po kayo para interview tungkol sa yung labaw. Yung magiging kasagutan mo ng magiging pedestal sa anin-anin lang. Ang una po namin tanong. Bari po ba yung ipakilala inyong sarili at ilarawan ang kasalukuyan ng trabaho? Ako si Din Basigi, Junior. Sa lukuyang trabaho ngayon ay sabi ko kahit saan. Sunwest, AutoCAD Operator, Junior. Ano po ang nagbigay inspirasyon sa inyo upang i-pursue ang ganitong trabaho? Siyempre, dahil pinag-aralan mo yan, nag-drafting ka, dapat kung ano yung pag-aralan mo, tapos mo, kung sa magiging trabaho mo, pero no choice, trabaho tayo naman. Anong mga karapatan ng empleyado ang kilala sa inyong pinagtatrabaho? Yun, tamang pasahod, mga benepisyo, dapat kompleto SS, pag-ibig, PhilHealth, at yung SATAC, BIR. Sa iba kasi may allowance din. Sa amin may allowance. Dagdag sa yan. Sa mga overtime, mga differential. Kaya sa mga mga yan. Paano po tinitiyak na inyong pinagtatrabahuhan ang mga karapatang ito ay nirerespeto ng bawat isa? Tinishare mo ang kumpanya na kasusunod lahat ng mga alituntunin. Dahil pag hindi mo sinunod yan, matik na magbibigyan ka agad ng notice to explain or NTV. Kaya dapat na respeto mo lahat ng kung ano yung napag-usapan niyo sa kontrata niyo na yun, dapat pag nabigay ng kontrata, basahin niyo, huwag mong basta lipat lang ng page, yan yung iba eh. Kapag di mo binasa yun, sa kalaw niya, ay di mo alam may violation ka na pala sa Gaano kahalaga ang paggamit ng makatwirang pag-desisyon sa inyong trabaho? Sobrang halaga ng katiling pag-desisyon sa pagtatrabaho dahil kung alam naman tamang mga target, mali yung mga boss mo gano'n, pwede mo namang paglaban yan. Hindi pagkagiran ko naman talaga. Kung mali ka, hindi manahim ka. Ano-ano po ang inyong mga nakagawiang gawain upang makagawa ng mga makatwirang desisyon at hindi pinapairal ang pagiging subjective? Sa pag-akin kong gawin na ay sa trabaho ko, makiki-coordinate ako sa heads ko para Alis dyan! may maliman o pwedeng tama na sabi sa sa head ko para ayos mo po niya mali. Mali. Ano po ang ibig sabihin ng pangalagan o accountability sa inyong nagtatrabaho? Ang ibig sabihin ng panagutan ng accountability, pag sa amin, accountability tadakam sa tulad ng mga gamit na pinapa-account sa'yo. Itong bangko, laptop, o computer, mali may papresa yung pipirma na naka-accountability sa inyo yan. Kaya dapat ingatan nyo sakaling kayong makasira, yun ay responsibilidad ninyo. Kaya may kontrata kayo. Nakit katulad nung kunyari pating masakaling mawala yung kumpanya nyo, yan ay bago mawala yun, mabalik mo yan na maayos. Pag nung gamit ay wala kayong issue para mabigyan agad kayo ng COE. Okay rin ka sa
Maaari po ba kayo magbahagi ng karanasan sa kanyang napakahalagang pagkakilala ng pananagutan sa emotional? For example, yung sa computer sector, pag ko sakaling may issue, nasira man nung ano, ang dapat ay pag-alam agad sa head mo at sa purchasing department para mabilan o maayos yung computer mo at yun, mapadala ko sa mga PDF action at para hindi ka matambay doon sa gawain mo. Para diretso ang trabaho. Pero pag hindi mo pinalam agad yun, itambay ka namin pero binabayaran ka lang ano. At hindi alam na wala ka namang ginagamit na yun na accountability sa iyo. Kaya pati sa iyo rin ang balik ng pag di mo agad sinabi na may sira man naman yun sa inaccountability sa iyo. Ang ganyan pong question ni batay sa inyong karanasan, paano po magkakaugnay ang mga karapatan, ang katwirang desisyon at pananagutan sa lugar ng trabaho? Tingin ko, ilang empleyado, ay magkakaroon na yun naman talaga dahil ng karapatan niya, makatwirang desisyon, yung pananagutan sa trabaho dahil sa pagpasok mo pa lang sa ano na yan, alam na agad yung mga dapat na karapatan mo. Tapos yung mga pananagutan, siyempre, nagtatrabaho ka dyan, hindi ka dapat basta-basta pang nagalaro lang o ano. Kaya, pagka pumasok sa ganyan, alam mo na dapat yung mga, kung bata para pumasok sa ganyan na dumalam ko ano yung mga dapat mali, yung mga responsibilidad. At, makatuwi ng desisyon, siyempre, hindi ka naman mag-desisyon ng mali na ikakapamak mo din, kaya dapat laging tama yung desisyon, no? Kaya hindi lang ikaw maapektuhan din yan, pati mga katrabaho mo. Yeah. Anong payo po ang maibibigay ninyo sa mga estudyante at kabataang professional tungkol sa pagsabuhay ng mga pagpapahalaga dito sa kanilang magiging trabaho? Ulitin ko po. Anong payo po ang maibibigay ninyo sa mga estudyante o kabataang professional tungkol sa pagsasabuhay ng mga pagpapahalaga ito sa kanilang magiging trabaho? Payo ko lang sa mga estudyante ngayon na malapit na rin graduate para dapat magtatrabaho na. Siyempre, dapat una yung magiging trabaho nyo ay isa po sa inyo yan. Parang ang gusto niya lang trabaho para magkapera. Dapat, yung trabaho nyo. Tignan yung butso-butso baga na ito, okay, itong trabaho na yan. Pero dapat i-explore niyo yung sarili niyo. Hindi po, pag nagtatrabaho kayo, pwede naman kayong habang nagtatrabaho, nag-aaral pa rin kayo dyan sa hindi naman masama mag-google. Habang kung hindi kayo alam pati, trabaho, tanong kayo sa mga head ninyo. At, iba. Advice. At una-una pala, dapat nyari kayo mga factory. Dapat sa pagpasok nyo, magalang agad kayo, huwag nyo kahit pakakilala nyo may kakilala kayo doon na tawag na pre, yung mga basta sir, lagi sir. Kahit pa mga workers lang yan o mga mababa sa inyong level, so yun na tawagin nyo dapat na sir yan. Yan sabi sa akin kahit pa ganun. Alam mo? Sige po. Thank you po sa inyo. Sa inyong oras po. Madali pa na. Baba niya ang expectation niya. Sahod. Maganda yung environment na paligid nyo. Tsaka yung mga safety nyo na hindi man yung
para lasa. Kung yan, kailangan ko man din ganun. Pero kung kasagot mo na, base ko naman sa ating, base ko naman sa skills ko, parang hindi ko siya bagay ka. Hindi mo ba ako nagamit ng sobrang laki, pero hindi ko siya bagay. Pero alam ko naman po sa sarili ko na mas kaya ko pa kung sa mataas na sahod na ba. Pero yung first time ulit ano, sa akin, dahil timbang dating. Ayun sa environment. Depende lang ay based sa experience. Sa mga ganun. Hindi ko kasi halos tagang Marinduque dito kaya galing mapasasamahan ko sa kabila. Pero sa dito kahit ano yung lagi madali kayo magtaon pero kung sa Maynila dapat lang dapat mapagkumba pa kagad dyan dahil bago ka lang wala ka experience kaya makisama ka lang lagi sa akin kaya para ano yung environment nila sabayan lang yung kanilang ano ano yung napagawian nila Ano ang bawal yung ano? Nangyayat? Oo, may ganun pala na yung ganun. Pag ano yun, pansin Hindi mo, pa tulad. trabaho, kung trabaho lang. Kung wala mo namang, wala kang mali yung na chismis ay, balik sila na, no? Ang makakasita naman dun eh, yung head mo, kung nakikita nga rin ganun, o kung hindi naman, hindi doon sa, paniwalaan pa ninyo, alam mo tama. Parang sa akin po yung talagang mata at tas mo. Parang ito lang po. Po kasi pag nasimula ka pa lang po kasi parang sa akin po kahit anong tahon po, tatanggapin mo pa lang. So, una pa lang po mas yun, tas para sa akin buot pa lang, ito, tama lang yung nasahod. Tas patagal ng patagal po, siyempre maghahangad siya na po ng mataas. At sa environment naman po, Kaya wait lang. Doon sa tama yung sabi mo na kahit anong dahil yun sa ibang interview, nasubukan ka lang niya kung matanggapin mo o kung pag umayaw ka, baksak na agad. Ito sabihin, pagpasa ka ng papel mo. Ako ka na lang, sabihin, wala, yun. Kaya nasubukan ka ng mga interview. sa environment, yung tanong ng expectation. Para sa akin, maayos. Kasi kumpanya po yun eh. Papasukan ng kumpanya po. Tapos sa mga katama naman po is parang ganun lang po may kasama pa ng sulat. Kasi ganun po sa unang may kasama mo. Tapos may mahabang pasensya mo sa kaya pang mga kasama din. Ibang ugali. Yun lang po. Doon sa environment. Kaya kasama. Kasi kung may isa bully o sa kanino yan, sa HR at sa head mo. HR agad mo. Dahil yung mga sumunod, hindi man yung mga engineer, mga PM, HR agad. Pumasok ka na sa medyo may buffer. Bakit? Yan. Mga bagay na yan. Unang ko doon, unang apply ko doon, may backer ako doon, pero wala, hindi ako nakapasok na. Kaya yung mga backer mo, bali wala din yun. Lalo na kung mga engineer. Pag yung kakilala mo na drops man, di lang nagpasok sa'yo. Hindi ka basta-basta. Kahit man maipasa yun, siyempre tingnan pa rin ng HR yun. Pati natanong ng HR, sinong may nagpasok ba dito, pag nalaman na gano'n may bakit bagsak. Kaya kung sakaling ganun mga mag-walk-in ka talaga, so yung pabili mo lang ipapilin mo So, government yan may hirap dahil kailangan ng civil service. Pag wala ka kahit may bakit ka. Ang mga nagtanong iba, lumabas ka sa comfort zone mo. Pwede ka mag-abroad dahil data pa naman kayo. Kahit pa sabihin nga, farmers, kung gusto naman kayo maano niyo pamilya niyo, go tayo doon.
Huwag yung sabihin, huwag pati kayo mag-init sa ibang tao na kapag tapos sa engineer yan, tapos sa ibang bansa, farmers lang. Pag kayo apektado doon, wala, talo pa rin. Salamat po sa inyo, Aral. Tapos sa yung parang pregunta mo. Sa amin na lang po. Guys, yun. Thank you. Thank you. Kaling mo. Ilan,